Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga minamahal na mga tagapagsuporta ng ating Ka-Eric Celis video analysis at video talakayan. Sa puntong ito, magbibigay po tayo ng update hinggil sa impormasyon na ipinadala po kay Ka-Eric. Tungkol po ito sa isa na namang pakana o mga scheme ng maniobra ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Bubuhayin po nila ang tinatawag na Quadcom 2.0 o yung tinatawag na Tuadcom dahil sa mapang-abuso at hindi kumikilala na sa karapatan ng mga resource persons at ginagamit bilang political demolition committee itong Tuadcom ni Romualdez, na ang isa sa mga miyembro nito ay yung pumanaw na pero nilalait at itinatakwil pa rin ng taong bayan, yung si late Congressman Romeo Acop. We have received information na ang layunin po nitong Tuadcom 2.0 na bubuuin po sa Kongreso, sa House of Representatives ay kunwari para sa mga missing sa bungero, na ang layunin ay mabibigyan daw ng hustisya ang mga napatay o nawala na mga sabungero na almost mahigit 30 na itinuturo nila kay Atong Ang na isang negosyante sa larangan ng sugal, subalit may dugtong yung hindi natapos na Tuadcom nila, idinudugtong nila ito sa extrajudicial killings connected kay former President Rodrigo Duterte. Well, that is katawa-tawa, walang malinaw at sapat at totoong batayan, subalit ipinipilit po yan lamang magkaroon ng koneksyon kay Pangulong Duterte para magkaroon ng atake sa pangpolitika na layunin upang sirain po si Pangulong Duterte. Malayong malayo po yun, Si Pangulong Duterte nga ang nagpatigil nitong online sabong at siya nga ang naunang nagpaimbestiga nito. Inabutan lang ng term niya itong mga nawalang sabungero. Ngayon, doon magsisimula ang kasaysayan muli nitong bubuhayin nila na mapanupil, mapangwasak at mapang-abuso na Tuadcom na gagamitin nila Marcos at Romualdez para muling idugtong kay Pangulong Duterte ang sisi sa Tuadcom. Pero may sa mga namatay o nawala na online sabungero. Pero may twist sapagkat itong a certain Attorney Palad na siyang nagsisilbing designated na abogado nito ng Bicoy Part 2 ba ito o Bicoy Part 3 na kwentong chismis ni Romualdez at nila Marcos para idugtong si Vice President Sara Duterte hinggil po sa mga sinasabi na issue ng pagkakaroon ng koneksyon sa mga kriminal kagaya po nito ni Madriaga. Ang twist ngayon dito sa nagsisilbing Bicoy Part 3 handler na to na si Attorney Palad, kinakausap nila itong si Ricky Santa Isabel, isa po itong nahatulan at na-discharge na pulis doon sa Korean murder sa loob ng Camp Crame noong panahon po ng kasagsagan ng war against drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong si G.Ek Ju na Koreano na napatay o pinatay sa loob ng Camp Crame. Ang grupo po nila Santa Isabel at mga officer noon ng anti-drugs unit ng PNP ay nahatulan na po na sila ay sadyang nag-commit ng krimen ng murder at pagnanakaw doon sa Koreano na pinalabas nilang tinarget nila for drug operations. Ang purpose nitong pakikipag-usap kay Ricky Santa Isabel, ayon sa ating informante, mga kababayan, ay para kumbinsihin ito na ituro si General, ngayon ay Senador na, Ronald Bato de la Rosa, na siya ang pasimuno ng illegal at mga krimen na ginawa sa panahon ng drugs war, including itong kay G.Ek Ju na pinatay, sinakal dyan sa loob ng Camp Crame
at sinunog ang bangkay. Ang abo ay ibinuhos at na-flush down sa isang CR o sa isang inodoro. So ituturo ni Ricky Santa Isabel si Bato de la Rosa at si Pangulong Duterte at ang buong drug war. Yun po ang totoong pakay ng Tuadcom. Kunwari lang ito na idudugtong nila ang investigasyon doon sa extrajudicial killings involving yung mga nawawala na mga sabongeros o mga involved na personalidad sa online sabong. Hindi lang po si Atong ang target nila. At ito ngayon ay binubulgar ni Ka Eric sapagkat apat na mga supposedly witnesses na ang kanilang kinausap gamit itong si Attorney Palad, na siya rin na nagsisilbing handler ngayon ng Bicoy Part 3, The Madriaga Chismis against Vice President Sara Duterte, na kunwari ay idudugtong nila na itong kinontrata ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay si Marcos, si Lisa Araneta, si Bongbong Marcos, saka si Romualdez. Ngayon, ito pong si Ricky Santa Isabel ay bibigyan ng pardon, kagaya ng ginawa ni Marcos Jr. na maniobra nila Lisa Araneta at Romualdez kung paano nila pinalabas si Laila de Lima sa kulungan at ginagamit nila ngayon na attack dog laban sa mga Duterte at naging congresswoman pa na pinapasok nila sa Kongreso. Ngayon, itong si Santa Isabel at grupo nila ng mga pulis na mga na-discharge at na sentensyahan na ipakulong ay gagamitin ngayon dito sa Tuadcom 2.0. Ayan. At ang target nila nito, hindi lang ang sabongeros, kunwari, na investigasyon, kundi idudugtong ang mga pagpatay at mga krimen at mga operations na ginamit noon sa panahon ng unang bahagi ng paglulunsad ng war against drugs ni Pangulong Duterte para idiin si Pangulong Duterte at idudugtong kay Senator Bato de la Rosa. Yan po ang isang game plan. Ang pangalawang game plan ay magkakaroon ng mga testigo mula sa Pampanga at Central Luzon upang ituro naman ang involvement nila Pulong Duterte at nila Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, itong si Attorney Mans Carpio na involved naman sa Pogo at mga krimen at sindikato sa Pogo. Because the overall target is to bring Duterte, si Sara, si Pulong Duterte at saka si Mans Carpio na makulong sila ng non-bailable na mga offenses at least pagdating po ng June or July this year. Yan po ang target maliban pa sa impeachment. Kaya expected na po natin na itong Tuadcom 2.0 ay gagamitin, mga kababayan, mismo ni Pangulong Marcos Jr. at ni Romualdez upang ito ay magkaroon ng panibagong buwelo ng pag-atake kasabay po dito sa ginagawa nilang Madriaga Bicoy Part 3 Chismis Story at ang napipintong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit mahalaga po na ibinubunyag ito ni Ka Eric na mayroon pong masama at napaka-demonyo na layunin na gagawin po itong sila Marcos at Romualdez sa pamamagitan nitong Tuadcom 2.0 at ngayon hindi lang sila kontento dahil hindi kumagat itong Bicoy Part 3, The Madriaga Chismis nila laban kay Vice President Sara Duterte, ay gagamitin nila ngayon ito ang Tuadcom para magkaroon ng panibagong pag-atake kay Pangulong Duterte, kay Senator Bato de la Rosa, kay Vice President Sara Duterte, and now ay pati na mismo kay Congressman Pulong Duterte at kay Attorney Mans Carpio na asawa po ni Vice President Sara Duterte. Kaya binubulgar na po natin ngayon na bagamat ang opening ng Congress ay sa January 26, sa unang bahagi ng February po, pinaghahandaan na ngayon nila Marcos at Romualdez ang panibagong atake. At dapat maimpormahan na rin ito at mapaghandaan nila Vice President Sara Duterte, nila Senator Bato de la Rosa, at mismo nila Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio. Nakausap natin ang source at sinasabi niya na doon mismo sa BJMP nag-uusap na si Attorney Palad
At mukhang kumpirmado na itong si a certain dating pulis na si Ricky Santa Isabel at mga kagrupo niya ay pumayag na maging testigo di umano laban kay Pangulong Duterte, laban kay Senator Bato de la Rosa. And then, may grupo pa na binuo na sa Pampanga para ituro na ang mga Pogo operations ay involved din sila Pulong Duterte at pati si Mans Carpio. Kagaya ng kaso na ginawa nila laban kay Attorney Harry Roque, ang human trafficking para idugtong sa mga kontrobersiya involving Pogo operations. Wow! Naunahan na po natin ito ngayon na ibinubulgar sapagkat mukhang natutunugan na rin po ng mga alipores ni Marcos at Romualdez na mayroon pong seryosong kaso o reklamo ng impeachment laban kay Marcos Jr. na nakahanda upang isampa sa House of Representatives sakaling bumukas o bago bumukas pa ang pag-resume ng sesyon ng House of Representatives. At para ma-preempt ito ngayon ay naghahanda na ang mga panibagong alipores ni Marcos at Romualdez ng isa na namang Tuwadcom version 2.0 upang muling buksan ang atake. Gamit ang Kongreso, i-weaponize ni Romualdez at ni Marcos at sasabihin nila na ang totoong involved sa mga nawawalang sabungero ay ang mga tauhan ni Pangulong Duterte sa utos mismo ni Pangulong Duterte. Alalahanin po natin na yan na nakuha na rin po nila si Colonel Garma na maging testigo nila para gumawa ng kwento laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At nakuha na rin nila ngayon ang mga pulis na nahatulan na guilty sa pagpaslang, pagdukot at pagnanakaw laban dito sa Korean national na si Jae-ek Ju na napatay ito sa loob ng Camp Crame. Ituturo din ito kay Pangulong Duterte, kay Senator Bato de la Rosa, and then ang Pogo at mga sugal. And then ang Madriaga story ay ituturo nila na kinontak ni Vice President Sara Duterte para mag-hire ng assassin o tagapagpatay laban kay Romualdez, kay Tambaloslos, kay Lisa Araneta at kay Bongbong Marcos. The story and the script are very clear. Put the blame and destroy the Duterte. At kasabay niyan, gagamitin ang mga institusyon like Congress, itong Tuwadcom 2.0, upang magkaroon, kunwari, ng semblance na mayroon pong regular congressional investigation. Well, in fact, ito ay premeditated, pinaghandaan, pinagplanuhan, at ang layunin ay isang orchestrated grand design ng total demolition job laban sa mga natitira pang mga Duterte political leaders that include Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa, at idadamay pati ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio. Mabuti na rin po at maaga itong ipinaabot kay Eric. Kaya ibinubulgar po natin na ang lutuan ng gimmick nila kapareho ng pagluto nila nitong Madriaga chismis story na kunwari ay tauhan ni Vice President Sara Duterte at kinontak niya para sa criminal transactions ay ngayon nabubulgar din pareho sa BGMP pa rin po. Hindi natin nakuha pa kung nakadetain sa National Bilibid Prison o sa BGMP din itong si Ricky Santa Isabel at ilang mga pulis. BGMP dyan sa may Bikutan Camp Bagong Diwa sa Taguig. So we're trying to follow up the information. Pero ang sinabi lang, kumpirmado na may budget na at mayroon na pong mga nakausap na mga tao na i-provide ang kunwari ang sarswela ng total political demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte, kay Senator Bato de la Rosa, kay Congressman Duterte Pulong at sa kanyang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Mans Carpio. Abangan po natin ito dahil ito na po ang sinasabi natin. Ang kademonyuhan at kasamaan po na kayang gawin at abutin nitong gobyerno ni Marcos Jr. ay hindi matatawaran.
Kaya dapat naghahanda po dito ang mamamayang Pilipino, tayo rin po ay dapat maghanda. Sapagkat lulutuin at lulutuin nila ang sitwasyon para palabasin na ang masama at ang mga gumawa ng krimen ay ang mga Duterte political camp. Si Pangulong Duterte, ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ang kanyang anak na si Congressman Duterte at ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manscarpio idadamay pa pati sa drug trafficking at sa POGO operations. Ito po ay mga paunang mga impormasyon na ipinaabot ng ating informante mula mismo dyan sa BJMP. Preemptively o pinaunahan na ni Ka Eric na i-warning na ito ay isang calculated, premeditated, pinaghandaan, well-funded, and organisado na total demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte lalo na at kay Pangulong Duterte upang idiin ng tudo ay baon nila ang ano pa man nalalabi na mga political influence na mayroon po ang Duterte sa ating bansa. Pero, syempre nakalimutan nila, ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan po ay hindi tanga, hindi bobo, at ang taong bayan ay nagmamasid, natututo, nag-aaral sa karanasan at sa kalagayan ng ating bansa. Kaya abangan nyo po, may part 2 pa ito, ang pagbubulgar natin ng muling pag-andar ng makinarya sa political demolition job nila Marcos at Romualdez na tinatawag na Tuwadcom 2.0. Hindi po tayo titigil sa pagbubunyag, hindi tayo matatakot sa paninindigan, at tayo po ay lubusang umaasa na ang taong bayan kapag namulat at sila po ay nabuo ang kanilang desisyon upang kumilos ng sama-sama, kagaya po ngayon ng nangyayari sa bansang Iran, na sa gitna po ng panunupil at kalupitan ng Islamic regime sa Iran, ay lumalaban at naninindigan ang taong bayan para sa demokrasya, kalayaan at pagbabago sa kanilang gobyerno at sa kanilang bayan, sa kanilang lipunan sa bansang Iran. Magbabalik po ang ating Ka Eric Celis video analysis at video talakayan. Please don't forget to like, share and promote our videos, hit subscribe and notification, and share and campaign for our video analysis para naman po lumawak at lumakas din ang ating audience share at makatulong tayo sa pananaw at paninindigang pagbubuo ng ating mga kababayan. Sa gustong tumulong po sa ating advocacy campaign and programs sa Bangon Sambayanan People's Movement, ang ginagamit po natin na GCash line at the same time line of coordination of support ay ang numero na 0916 308 7710 0916 308 7710. Rohilda Celis kay Langging po yan. You can send GCash and you can send whatever support that you like, or you can coordinate for support through kay Rohilda Celis kay Langging. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. May God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. By the way, may isa pa tayong episode itong tungkol sa pagkakaroon ng mga Phil-Am youth o mga Filipino-American youth na idinideploy sa Pilipinas at ang iba sa kanila ay nagiging NPA. At ang pahayag ni Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Marcos hinggil po kay sa pahayag at kalagayan ngayon ni Army Colonel Odi Mungao. Magbabalik po ang ating video analysis at video talakayan. Abangan nyo po yan kasama si Ka Eric. Muli, maraming salamat at bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. See you again in the next episode ng ating video analysis at video talakayan.